Nanatili pa rin nakabitin sa pagdinig sa Senado kung totoo nga ba o hindi ang mga magkalat o nagkalat online na classified documents na nagdidiin sa umunoy pagiging cocaine user ni Pangulong Bongbong Marcos noon. Kaugnay nito, bukod sa mainit na panahon ay uminit rin ang ulo ng isang senador dahil sa komento ng isang vlogger, si Troy Gomez sa report. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na PIDEA leaks. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Nag-init ang ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa pangingialam ng vlogger na si Maharlika sa takbo ng pagdinig sa Senado. Habang nagpapatuloy kasi ang pagdinig ng Senate Committee on Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato sa kontrobersyal na PIDEA leaks, ay nag-post sa social media ang US-based vlogger na nagpapahiwatig na hindi patas ang senador. Sa nasabing post ay tinanong ni Maharlika kung nabayaran na ba ni First Lady Lisa Marcos ang mambabatas. Sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. Sa iba pa niyang post sa social media ay kinestyon ni Maharlika kung bakit hindi ang umunoy paggamit ng iligal na droga ni Marcos Jr. ang iniimbestigahan ng senador. Pinunari ng vlogger ang lumantad na 4 na PIDEA employees na kumontra sa pahayag ng former PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang signatory sa mga dokumentong nagdidiin kay Marcos bilang isang cocaine user noon. Matatandaan na kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasabing confidential report sa isang rally kamakailan. Ang mga dokumento kontra kay PBBM ay unang lumabas sa isang vlog ni Maharlika. Sa isang interview matapos ang unang pagdinig ay muling iginiit ni Morales na totoo ang mga nasabing dokumento. Hindi naman po pwedeng basta baliwalain kasi nakita ng Pangulong Duterte. May sinasabi siyang report na nakita niya involving actress Maricel Soriano at yung si President Bongbong Marcos. Kaya itong report na ito, sabi ko nga, ito resulta lang ng trabaho. Naiintindihan ko sila, dinideny nila ngayon. Dahil nga, sitting president Sa pagtanggi naman sa kanyang mga aligasyon na naiintindihan niya ang kanyang mga dating kasamahan sa ahensya. Part lang talaga na pinapunta sila rito dahil nga rin sa happy nila na nag-uutos. Pero yun nga, nakakalungkot nga lang talagang mamimili talaga sila doon sa akin at saka doon sa pagkain sa mesa nila. Para naman kay Senator Bato, nananatili pa rin sa isang deadlock ang pagberipika sa mga classified document. That's official statement coming from PIDEA. So who am I not to believe PIDEA? At ito naman si Morales, na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan, nagkumalat ngayon, nandun na kay Maharlika, at nagkalat na sa buong social media, hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Dahil nandyan naman talaga yung dokumento. Matapos ang unang pagdinig kaugnay sa PIDEA leaks ay agad na nag-executive session ang komite kasama na ang mga taga-PIDEA. Ayon kay Senator Bato, asahan na magkakaroon pa ng kasunod na pagdinig hanggat di pa natutukoy kung sino ang nag-leak sa mga nasabing confidential na dokumento. Ang vlogger naman na si Maharlika ay imbitado na rin sa susunod na pagdinig. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.